Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay napunta na po natin kung saan nakatira si Anika. At meron pong pinapabot si Ninang Nena at yun ay iabot natin para kay Anika. At para makatulong po sa pandagdag po ng pambili niya sa gamit sa school. So tara mga kalingap, samahan niyo po ako at puntahan po natin. At maraming salamat po kay Ninang Nena sa pinabot niyo pong pagmamahal para kay Anika. Tara po. So ayan mga kalingap, ito po yung bahay nila Anika. Tao po! Hello po! Magandang hapon po, paggabi na pala. Ayan, ay, hello si Anika. Hello, ay napakabait. Papasok ako ha. Ay, grabe, ang dami. With honors, grabe si Anika. Ang daming certificate para kay Anika. Ang dami, oh. So, ayun, nasan sila mama mo? Nasa loob po. Nasa loob. Hello po, Nay, Tay. Ang gandang hapon po. Ay, hello po, bless po. Bless po. Yan. Dito po tayo. Kwentuhan po tayo. Yan. Upo po kayo dyan. Upo po. Magandang hapon po sa inyo, Anika. Nay, anong pangalan niyo po? Lorena po. Nanay Lorena. Ikaw po, tatay? Ernesto po. Tatay Ernesto, si Anika, kilala man natin. So, by the way po, mapapakilala po ako. Ako po si Vincent Kalyada, isang charity vlogger po mula sa Team Kalingap. Siguro po napanood nyo po yung vlog ko kay Anika na nagpanggap ako na isang pulubi pero ayan, tinulungan niya ako na kahit ganun po yung aking pagkatao ay tinulungan niya ako, hindi siya nag-alinlangan na tumulong sa mga taong katulad na isang pulubi. Sobrang proud po ang mga viewers, mga nagsusuporta po sa akin kay Anika dahil napakagandang dalaga at napakabait. At nanay, okay lang po ba? Tatay, okay lang po na maglabas po ito sa YouTube, sa social media? Kasi dito pa ako kumukuha ng pantulong po. By the way po, nakwento po sa akin na Anika na na ikaw daw po nanay ay may sakit. Kamusta na po ang karamdaman po? Ano po, medyo naka-recover na po, kaya lang hindi pa po totally talaga. Yung pa ako po naninigas. Kumbaga po hindi pa totally magaling po. Hindi ka pa po nakakapa-check up? Hindi pa po. Yung sa pa ako po hindi pa. Ano daw pong ano yan? Ano pong nararamdaman? Sabi daw po, yung sa gamot po ata itong ininom ko. Kaya lang po, tapos na po ako sa gamot. Tatapos ko lang po mag-inom. Opo. Sabi ko po ay mapacheck up din po ako, kaya lang ay hindi pa po. Hindi pa po makaraan. Ba't wala pang pera? So ano na pong pinagkakahanap buhayan niyo po nanay? Dito lang po ano yung po. Yung mga yung burger para makatulong kay tatay. Dito lang po ako ay para makatulong din kahit papaano po. Pinipilit ko na lang pong makatulong. Nung dati nanay na okay po yung pakiramdam nyo, hindi pa po kayo may sakit. Ano po yung dating trabaho nyo po? BHW po. BHW ka dito. Opo. Pero ngayon po wala, nag-resign ka na po. Nag-resign po ako mula po yung kasakit. Siguro sa sobrang pagod na nanay, kaya nagkasakit ka po. Siguro din. Sobrang sipag, po. Ikaw po, Tatay Ernesto, ano po yung trabaho niyo po? Forex lang po sa driver. Driver po. Magkano po ang sinasahod niyo po? 400 po ang isang araw. 400. So, paano yan pinagkakasya? Sino po nagmamanage ng kinikita mo, tatay? Si nanay na. Ay, galing. Talagang Ibigay nanay. niya po sa akin. Sinusurrender, Tama po yan, ganyan talaga po ang nanay po ang nag-aasikaso para dito sa loob ng bahay. Kamusta naman nanay ka at bakit naka-face mask ka? Bagong pabunot po ako ng ngipin. Medyo bagol pa po yung sabi ko. Manhid kumbaga. Okay. Kamusta? Nakabili ka na ba ng mga gamit mo sa school? Nakabili na po. Pero may kulang pa rin. Kulang po. Pero at least kahit papano ay yung kulang napupuno-punuan kahit paunti-unti
So, ayun, kumbaga, laking tulong din kala nanay mo at kay papa mo yung nakabili ka ng gamit. Kasi hindi nila iisipin yun, ano. So, ano yung masasabi mo dahil, ayan, ang ganda ng mga comments sa'yo, puro positive comments at maraming nabilib sa'yo. Ano masasabi mo sa kanila? Maraming salamat po sa pagsuporta po sa'yo po, Kuya Vincent, kasi po, kung wala po sila, hindi nyo po ako matutulungan. Saka, maraming salamat din po kay God. Yes. Number 1 yan, ano, lagi pasalamatan natin ang ating Panginoon. So, sa ngayon po, nanay, paano nyo po na ipapaliwanag dito sa kanila? Sa dalawa po ba ang anak niya, di ba? At nagkwentungan ni Anika. Paano nyo po na ipapaliwanag sa kanila na ganito lang yung sitwasyon ng buhay nyo? Lalo na ngayon, nanay, na nagkasakit ka po. Sobrang naawa nga po ako kay Anika at talagang mula po na magkasakit ako ay siya po talagang Siya po yung nag-ano po. nagkasikaso na po sa Nag-start. halos lahat po ng gawain po ng pagsakit. Sa kanya na po. Napapunta po. Kasi nasabi ko lang po sa kanila na kunting tiis lang po makakaraos. Basta ang importante po sa buhay ay lumalaban lang po tayo. Lumaban po tayo sa hamon ng buhay. Lalo na ngayon, ang grabe, mabigat yung nangyari po sa inyo. Naiyak na ni Tatay Ernesto. Bakit tay? Alam po tatay, na ang isang tatay, grabe din ang sakripisyo. Bakit po? Kunting tiyaga-tiyaga lang. Tatay. Siyempre na po. Okay lang po. Yan, nakita mo, sabi ko sa'yo, Anika, kahit hindi man sabihin sa'yo ng magulang mo na ganito yung sitwasyon ninyo, pero mararamdaman at makikita mo yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Diba? Nakwento mo sa akin ng ang hirap ng buhay ninyo, na si mama nyo, kasakit pa. Papa mo, ang sinasahod, napakaliit, 400 pesos, na pinagkakasya nyo sa everyday. Kumbaga, mahal lang ngayon ang bilhin eh. Sa bigas pa lang, ang isang kilo siguro, mga 50 to 60 na po. O, lalo na kung mag-aaral kayo. Kaya malaking tulong yung ginawa mo, Anika, yung nag-sideline ka. At gawin mo rin yan habang nagpapasok. Opo, naghahanap din po kami ng papasukan po, yung Working student. working student po. Oo. Malaking bagay yan. Ako, naging working student din ako. Tapos kapasok ka sa mga, sa mga scholar Opo. para mas makatulong ka kala mama at papa mo. Kasi pag scholar ka, maano mo na yung mga, kumbaga yung pang bayad sa first semester, yung mga ganyan, tuition, makukuha na dun. Kumagang iisipin na lang nila mama mo yung pang-allowance niyo. Oh, bakit nanay, labis ang pag-iyak po? Naalala ko lang po talaga yung panahon po. Panahon May sakit. nakikwento po ni Anika na siya daw nga asikaso po sa inyo. Siyempre bilang panganay, walang iba talagang aasahan kundi ikaw, Anika. At sana naunawaan mo yung mga bagay na ganun. Opo. Dahil ikaw yung pinakakailangan ng magulang mo. Diba? Opo. So, paano mo nagagawa yung mga gawain nila mama mo, ni papa mo? Paano mo papakita sa kanila yung tulong mo? Kasi po, kailangan ko pong maging matapang po kasi ako na lang po yung naasahan nila nung nga pong nagkasakit si mama. Ako po yung gumagawa dito sa bahay. Ako lang po yung maaasahan nila. Kaya pinapakita ang kalamama mo na talagang dapat maging matapang. Opo. Wow. Yan, stronger pala ito nanay. Matapang malakas. Kung kaya nga po niyang pagdalawahin ang katawan niya, ay gagawin yan. Para lang po makatulong sa amin. Wow. So, ayun nay. Ano pong may isasabi niyo po kay Anika na nakita niyo naman po ang sakripisyo at pagmamahal po sa inyong mag-asawa? Ano po masasabi niyo sa kanya? Siguro, hindi niyo po ito nasasabi ng personal sa harap-harapan niya. Ayan po. Ngayon may maririnig niyo. Proud na proud po talaga ako kay Anika po. At
talagang ginagawa niya naman po yung mga tungkol dito sa bahay. Lalo na po talaga nung panahon, hindi po ako makakilos. Talaga. Naging bedridden ka ba ng panahon namin? Nag-oxygen po ako. So, ikaw po, Tatay Ernesto, bilang ama po ng tahanan na ito, paano nyo po nakayanan lahat ng ganung problema po? Ano po mga ginawa yung solusyon para malampasan po yung mga ganitong problema? Isipag tiyaga. So, pag-atyaga po, ano pa po, Tatay? Ako talaga ng trabaho. Talaga ng trabaho. Iwasan magkasakit. Opo, Yun lang sa pamilya. talagang focus sa pamilya ko, ano. So, tama po yun yung ginawa ninyo. Pero ang lagi nyo pong iisipin sana na kahit po anong mangyari sa atin, kahit anong problema po ang dumating sa atin, lagi nyo pong tatandaan na andyan po ang ating Si Panginoon. Lord po, kay Lord po talaga ako kumapit ng panahon po. Yeah. Talagang siya po. Pinangawakan po. Kaya thank you po kay Lord. At ganito, nakarecover na po ako. Kunting ano pa po tayo, ano, para magaling ka, nanay. Kunting ano pa, laban ng laban, ano. Laban. Opo. Always pray to God po na mawala na po yan. Isasama din po kita sa akin dalangin na totally healed ka na po, nanay, para wala na bagang sakit na at para magawa mo na lahat ng mga gawain mo na Sa ngayon, nanay, parang... Hindi pa po talaga ako Opo. pinipilit ko lang po talaga. Opo. Sabi nga po nung iba, wag muna daw nga po kung magpalaliwat. Mas daw po yung pagkatinat daw po. Mas gano'n na delikado Oo. daw po. Kaya dapat magano ka na, ingat-ingat din po. Yung parang mga hindi heavy duty ang gagawin niya, ano na yung mga heavy work na gagawin. Dapat yung mga lang, yung mga hindi mabigat, magagaan lang, ano po. Para hindi ka bumapektuhan kasi pag nabugat ka na, nabinat ka, yun mas delikado. Hindi natin alam kung anong mangyayari po sa iyo. So, ayan, Anika, narinig mo na ba yung mga sinabi sa iyo ng mama mo at papa mo na proud sila sa iyo at sobrang alam ko kung gaano mo kamahal nanay at tatay si Anika at yung isang anak ng lalaki. Yan. Anong masarap na mensahe naman ang may sasabi mo sa both parents mo? Ano po, Mama, Papa, maraming salamat po sa pag-aalaga po sa amin. Yun po yung pinagpapasalamat namin ng kapatid ko. Maraming salamat po. Saka, mahal na mahal ko po kayo. Wow, nakaka-touch na. Yeah. Yun ang lagi mong Anika, always mong sasabihin yan sa mama at papa mo. Napakasarap sa pakiramdam na babanggitin mo yung mahal na mahal mo ang both parents mo. No matter what happens sa isang pamilya, dapat laging love ang priority natin. Dapat merong love at always naka-center sa atin lagi sa isang pamilya ang ating Panginoon para mas lalo tayong i-build pa ni Lord na maging strong ang pamilya nyo na kahit anong problema dumating po, kahit anong pagsubok yung dumating, malalampasan ninyo yan dahil naka-center po sa atin si Lord. So, ayan, Anika, proud ako dahil meron kang magulang na ganyan na talaga nagpupursige para buhayin kayong dalawang magkapatid. Anong pangalan yung kapatid mong isa? Jojo po. Yan, Jojo. Yan, so ayan si Jojo. So, meron din award yan si Jojo. Grabe, most valuable player. Magaling sa basketball pala to. Grabe. Baka maging PBA na ito, tatay. Magkasali sa PBA. Yan. So, ayan, Anika, may iabot ako sa iyo na ito'y pinapabot ni Nenang Nen, pandagdag din ito sa sa pambili mo sa school. At nasabi mo na kulang pa. So, I hope na makatulong ito kahit pa paano, Anika, pang mo yan, pang dagdag sa pambili sa school na pang po.
Maraming salamat. Kasi ang galing ilan ang score mo dyan? Yung grades mo pala, score na pati. 93 po ang average ko ngayon pong grade 12. Ay, grabe, 93. Saan ka nag-aral? Sa Vincent's Pilot po. Wow, maganda sa Vincent's ha. Ang kagandahan sa Vincent's po ay magaganda ang turo dyan. Pero lahat naman ng school, depende na lang sa estudyante kung paano mo talaga pag-aralan lahat ng bagay. So, ayan, para kanino ba inaalay lahat ng sakripisyo mo, Anika? Para po sa pamilya ko po. Kasi po, yung sacrifice din po nila sa pagpapaaral sa akin, binabalik ko lang po. Binabalik mo lang. So, tama yan, ha? Yan ang gusto kong marinig sa mga kabataan na katulad mo. Na lahat ng sakripisyo na ginagawa mo ay para sa magulang. Yan, tama yan. Yan sabi ko baga sa iyo, na in-advise ko sa iyo na gawin mo motivation ang mga nangyayari sa buhay nyo. Kasi mama at papa mo, o mo yung inspiration na para maabot mo yung pangarap mo. Ha? Di ba, gusto mong maging criminology, maging pulis. Tatay, may kakaroon ka ng pulis na anak. So, yun, ano po, nanay, tatay, ang kahilingan nyo po para sa anak nyo, nay? Yung mapagtapos po talaga sila ng pag-aaral, yung po ang niligupat. Yun lang po ang tanging maipamamana namin sa kanila, yung pag-aaral po talaga. The best yun, pag-aaral, edukasyon. Ikaw, tatay, anong tayong kahilingan mo po para sa anak nyo po? Ang masasabi ko lang sa iyo, Anika, ayusin mo yung pag-aaral, ingatan mo sarili mo, saka lagi lang magalang sa mga ibang tao. Yun. Yun ang pinaka the best na payo. Maging magalang sa ibang tao, Anika. Na dapat mayroong paggalang yung po at opo, At yun, sundin mo lahat ng payo ng nakakatanda sa iyo, Anika, Dahil, ayan, isa din sa pinayo ko sa iyo dati, na pag-aaral mo ng atupagin bago yung boyfriend, ha? Opo. Tsaka nang pasok-pasok sa ganyan, nanay? Di ba tama? Kasi madali lang yan ang tatay, di ba? Daling pumasok sa isang pamilya, pero priority dapat ang edukasyon, So, ayan, Anika, sana napasaya ka ni Ninang Nena sa pinabot sa iyo, Opo. Maraming salamat po kay Ninang Nena po sa pinaabot niyo po sa amin. Okay, Malaking tulong po ito. Okay, mag-aral kang mabuti, ha? Opo. At God bless you po sa inyo, Nay. At sana tuluyan ka ng gumaling, Nay, para lalong lumakis. Yeah. Bye-bye na po. Bye-bye po. Bye-bye po.